kailangan nating post lang tayo. Sabi nga ni Coach Amy, huwag tayong titigil na hindi mag-post kahit na nagpo-post nga tayo ng kung ano, di ba, instead of posting others, dito na tayo sa Sante. Kasi hindi mo malalaman ang dami mong kaibigan, ang daming mga inquiries na mag-i-inquire sa'yo. So, kailangan gawin natin yon, explore the business, the products. So, ayan, bago natin, welcome muna natin yung mga bagong members tayo ngayon na. Welcome muna natin ito yung mga bagong ngayon, Sante. So, welcome to Sante family, welcome to Sante Partnership Program, Tita Narji Lazarte. Ayan, palakpakan po natin. And Salve Lustegro and Jezabel Lazarte. So, ayan, ano na kami ngayon? Tawag dito, solid person na. And kay Risa din. And syempre, babatiin natin yung mga hindi natin na-mention kanina bago tayo nag-start. Partner po, partner Evander, and partner Raquel. So, hindi na rin papahuli yung may bagong ngayon, release na sasakyan, di ba? So, nakaka-inspire talaga. Welcome naman and congratulate natin si Mentor Weng Balmes. Ayan, palakpakan po natin. Sino ba dito magkaroon ng sasakyan? Pa-comment naman ako ng ako. Susunod na ako. Ayan. So, syempre, isa na ako doon. So, yung natin ngayon, mag-share. Isa ito sa mga nakaka-inspire din. Kasi, sa isang buong pamilya, di ba? Meron talagang isang tao na magpo-provide. Hindi lang dahil sa kailangan mo sa sarili mo, kundi uunahin mo talaga yung pamilya mo as a breadwinner Isa itong breadwinner And isa rin sa mga testimony na Sante. Yan. And siya yung Bachelor of Entrepreneurship graduate, Sales Executive by profession, doing by Sante in part-time. She is one of the executive director, and soon she is a gadget and travel qualifier. Grabe yung Welcome si Abigail Orolfo. Ayan, palakpakan naman po natin yung mag-share ngayong gabi. Okay, thank you, partner. Abigail. Thank you, partner, sa napakagandang introduction. So, yan, mag-a-admit muna tayo. And congratulate din po natin yung ating speaker for tonight, si partner Amy. And then, yung napakaganda nating host for tonight. So, pa-heart reaction po sa kanila. Ayan. Clap, clap, clap. Si Mentor Weng. Ayan, congratulations pala kay Mentor Weng. Ayan. Nung nakaraan, nakasakay lang kami. Ngayon, may sarili na siyang, diba? Ayan. So, and then bago ko makalimutan, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at mga nanay na nagiging tatay din. Okay, Happy Father's Day po sa ating lahat. Ayan. So, pakilala lang po muna ako. Ay, wait lang, share. Yun nga, tama po yung sinabi ni partner Ezel na isa po akong breadwinner. And then, executive director po ng Sante. So, i-share ko lang po yung screen. Share screen. Ayan. Sino ba yung mga nandito? Shout out. Okay. Okay na ba? Share screen. So, lumabas agad. Yan. So, start na po natin. Bali, first time ko po ngayon na mag-share. Magiging sharer. Dahil, nirequest ko na rin po kay Mentor Jong dahil matagal-tagal na rin po ako dito sa Sante. And then, gusto ko po na meron akong nagagawang iba. Diba? So, step by step. So, yan. Nagpapasalamat ako at nabigyan po ako ngayon ng opportunity para maging sharer po sa inyo for tonight.
for this video. This video. Ayan. Teka, hindi ko kayo nakikita. Oh. Oh, wala kayo. Pa-open cam naman po sa mga hindi naka-open cam. Ayan. Chinek ko lang dito sa kabila. So, start na. Ayan, so, parang pa sa sisimulan. So, ikikwento ko lang po yung history ko before Sante, during Sante, okay? So, and yung health concert ko. So, isa po ako, sabi po ni partner, isa po ako sa breadwinner. Ako po ang breadwinner sa family namin. Ako lang po yung babae. And yung mga kapatid ko po is mga lalaki. Yan, 3 lalaki po. And then, yung mama ko po is, nawala siya noong 2018. 17 years old. 17 years old pa lang po ako. And then yung papa ko po is tricycle driver. So, isa po kaming born again Christian. And yun po, lumaki ako na yung hindi lahat ng gusto ko nakukuha ko. Ayun. Hindi lahat ng gusto ko nakukuha ko. Tapos, so yun, parang na-realize ko na ba't parang yung naging attitude ko is kailangan pag may nakuha akong bagay is paghihirapan ko. So yun, yung bata pa lang ako, yun na yung sa akin kasi pag ba yan, nakakayak pa lang mag-sharer. Pag pinento mo na no? Pero pag iniisip mo, parang hindi naman, di ba? Pero pag yung nagsasalita ka na, dun pala. Ayun, tapos sabi ko, yun na nga. So parang namulat yung utak ko nun na kailangan lahat ng bagay, paghihirapan mo lahat. Kailangan ipag-iipunan mo, kaya para ma-achieve mo yung isang bagay. And then, ayun, nung namatay yung mama ko, nung 2008, bali, yun nga, nag-decide ako nun, may patutunguhan to eh. Kaya kinikwento ko yung bata, yung kabataan din. So, nung namatay yung mama ko nung 2008, bali, syempre, lahat kami, nalungkot kami, tapos yung papa ko parang, hindi alam kung anong gagawin, parang nade-depress yung nasa gilid lang na, yung alam mo yun, yung parang syempre lungkot eh, hindi niya alam kung sino yung, yung lalapitan niya, di ba? So, parang na-realize ko na ba't kailangan gumalaw ako, sabi ko ganyan. Eh, nung time na yon, 3rd year high school pa lang ako nun. Tapos, nag-decide ako na umalis doon sa bahay namin sa Novaliches. And then, nung umalis ako sa Novaliches, yun nga, nag-aral ako doon sa bahay ng tita ko, doon ako nakitira. And then yan, nag-aral ako hanggang college. And yun, nakagraduate po ako ng BS Entrepreneurship. So, kami po yung first batch. And then, ayan, next slide. Habang nagtatrabaho, habang nag-aaral ako nung college na yun, nagtatrabaho ako noon. Kumbaga, pinasok ko yung part-time, working student yun, nag-working student ako sa Dairy Queen, yung sister company ng Pizza Hut. And then, mamadali natin to. Kahit marami yung kwento ko, kaya ko to. Okay. So, yan. So, yun na nga, diba? So, yun, nag-Dairy Queen ako. So, provide ko din, sarili ko. Ako rin yung nagpo-provide nung nag-aaral ako. Pero yung tuition ko galing sa tita ko yun. So, kahit pa paano may tumutulong. Ayan, tapos yun na nga. So, working student, 2015. So, nung nakagraduate ako ng 2015, ayun na, nagtrabaho na ako. Bilang isang business entrepreneurship, hindi kasi kami pinag-OJT, yung mag-OJT sa office. Ang gusto nung professor namin, gumawa kayo ng negosyo, yun yung OJT nyo. So, naggawa kami ng negosyo, may mga thesis, defense, ganyan. Gumawa kami ng negosyo namin. Hindi kami pinag-OJT. So, yun, syempre, pag nag-apply ka, di ba, parang kahit pa anong tinapos mo, minsan hindi naman natin yan na, kunyari, nag-nurse ka, naging OFW, naging ng mga matatanda sa abroad, di ba? So, yun,
inano ko na kaagad yun sa utak ko na, okay, ano to, tatanggapin ko na lang na kahit na ganun yung course ko, hindi talaga lahat na sa office ka, ganyan, ganito, ganun, 'di ba? Hindi talaga lahat. So, yung reality ng buhay, hindi ganun. Kahit paano tinapos mo, kahit lawyer ka, minsan yung iba nagiging ano na lang eh, yung engineer nagiging ano na lang, nagiging tawag dito. Pero hindi naman lahat. 'Di ba? So, nagiging yung trabahador, tawag dito, mga construction, ayun yan. So, yun. And then, yun. Kumbaga nilunok ko yung ano ko na sige kahit ganito, at least may trabaho ako, meron akong ano, 'di ba? Meron akong kinikita, ganyan. And then yun nga, napasok ako dito. Ito, lagi akong panggabi dito, yung nakikita niyo po dito dito Boy Abunda, ayan po. Lagi po kami panggabi diyan. And then yun, mahirap magtrabaho kasi multitasking talaga, multitasking yung ginagawa. Hindi pwedeng hindi ka gagalaw. Yun, 'di ba? Yun, ganun kahirap yung trabaho. Tapos yun nga, naging sales executive na ako. Ito naman yung nasa project kami. Mga kausap namin, mga engineer, mga ganyan, architect. Nagpa-flyering din kami. Tapos ito nakikita nyo dito na mga tarpaulin. Ako yung nagdadala niyan para lang may uwi sa bahay. Tapos kinabukasan, dadalhin ko rin yan para i-distribute sa mga customer. So, di ba? Ayun yung ginagawa ko sa trabaho ko. And then, ito naman, yun, napasok ako sa, parang Cavite yata ito, nakalimutan ko na. Cavite or Laguna. Cavite or Laguna to. Ano to, San Miguel Beer. Napasok naman ako dyan, accounting. Pero ang nangyari kasi dyan, may naiinggit. Kasi ano ko vanilla rate ako sila provincial rate. Kumbaga may naiinggit nung napasok ako dito. Tapos ayun, gumawa ng kwento. Gumawa sila ng kwento na hindi ako gumagawa, ganyan. Pero sila naman yung nagsabi na ano mo yun? Sila naman yung nagsabi na diyan ka lang muna, hintayin mo na lang kung may sasabihin ako sa'yo na gagawin. Tapos in the end, nung gabihan, yun na, binaliktad na nila ako. Kasi di ba pag sa trabaho, ang hirap. May mga ganun-ganun talaga. So, yun, pinalis nila ako dyan kasi gumawa ng kwento. Ayan, yun na sana yung start ng office ko. Pero siguro talaga, inisip ko na lang din, siguro baka hindi rin yun talaga yung para sa akin. Kumbaga ganon. Yun nga. Next slide. And ito, before yan, di ba? And ito, 2017, wala pa po ako nito sa Sante. Nakuha ko po yung bahay dito sa Bulacan. Nakuha ko po yan dito. Ito po yan. Ayan, binisita namin ng mga katrabaho ko. As in talagang pabox lang siya. Yung wala pang gawa. As in lahat. Pabox lang, yan lang. May bintana lang, tapos may pintuan. Yan lang. Tapos nakatayo lang. Nandun lang sa gilid yung CR. Ganyan lang yon. Tapos, so wala pa yon 2017. Tapos ito, kasi nga sabi ko, bilang naging course ko na rin kasi yung business, di ba? Tapos ganun yung nangyayari sa mga trabaho ko, laging may, kung hindi ako sisiraan, may mangyayaring iba na madadamay ako, ganun lagi. Alam mo yung pag sobra kang mabait, alam mo yun, yung ganun. Pag sobra kang mabait, parang gagamitin nila yon para yun yung gagamitin nila para maano ka. So sabi ko, ba't laging ganun nangyayari sa akin? Yung hindi ako nagre-resign, yung mismo sila yung mag-aano kasi ganito yung nangyari, ganyan. Ang daming madadamay ako, yung mga ganon. So kaya sabi ko, hindi talaga. Tapos yun, nag-invest ako nito, yung sa bahay, kasi nga sabi ko, inisip ko, ayoko yung kunyari, tumatanda na rin yung papa ko, ayoko yung lagi kami nangungupahan, tapos yung naalam ko na rin yung pera kasi konti lang yung pera sa sasahurin mo kumbaga sakto lang sa due date, yung mga due date, ay ganyan, sakto lang, kaya sabi ko kailangan mag-i-invest ako nito, para at least, kung matapos ko yung bahay, at least, kung ano man, meron kami, hindi kami yung papalayasin, di ba, tapos di na alam kung saan titira, kasi kailangan may down pa. Kaya yon naisipan ko tong i-invest yung bahay 2017. And ito naman ang nangyari. Noong 2017,
Ang nangyari naman po sa akin, sakto, nung pagkakuha ko na to, nung bahay, hindi hinuhulugan ko na yon monthly, yung amortization, tas after, transfer na sa Pag-ibig. After naman nun, ito naman yung nangyari sa akin. 2017, kung kailan may kinuha na akong bahay na hinuhulugan ko, which is nagtatrabaho ako, di ba? Nagtatrabaho ako. Kahit papano, nagagawan ko ng paraan na magtabi para doon. Tapos nagbibigay pa ako sa papa ko. Alam mo yun, yung lahat, yung sabi mo na 5K, pagkakasyahin mo yung lahat sa, babayaran mo yung bahay sa Maynila, babayaran mo yung bahay sa Bulacan, di dun pa lang, di ba magkano na yun? Paano mo mapapagkasya yung 5,000? For example lang, 5,000. 5,000, di ba? Ayan, so parang ano ko, tapos dumating pa tong health concern ko. Yung health concern ko na to, yung nag-medical kasi kami sa ops, nag-medical kasi kami doon sa trabaho ko, tapos yun nga, na-diagnose nyo sa liver ko, mild fibrosis. And then yun, ang dami kong doktor na pinuntahan, mga laboratory, kasi puro laboratory yung tinitignan eh, puro doon nakikita yung mga resulta. Tapos ultrasound, ganyan. Yan, 2017 yun. Paiba-iba yun. Siguro sa isang buwan. Ang punta ko doon, mga 2 weeks, 3 weeks. Parang linggo-linggo, nandun ako sa isang buwan kasi tinabo, ilan yan. Tapos after 2 months, pababalikin ako, lab na naman. 2 months ulit, 3 months, lab na naman. Tapos hanggang sa yun, tapos, iba yun na nga, ang may nagsabi sa akin ng doktor sa UP, sabi sa akin ng doktor sa UA, huwag ka nang mag-alala. Kasi yung sakit mo, ano naman to, kayang labanan ng immune system. Sabi ko, patay. Paano ko lalabanan yung immune system? Panggabi pa ako. Alam mo, alam niyo po ang ginagawa ko po doon. Yung panahon na yan, nagtatrabaho ako noon sa every night shift ako lagi. Pag gabi na, 6 p.m., 9 p.m., 12 p.m. ang pasok, ganyan. Papasok ako, di ba? Tapos kinabukasan, bago ko umuwi, dediretso pa ako niyan sa laboratory. O kaya mag-iiglip lang ako ng konti, bago ko pumasok ng kagabihan, dediretso pa ako niyan sa laboratory para lang magpakuha na naman ulit ng dugo. Kasi nga, kailangan daw i-maintain. Buti na lang, sabi sa akin ng UE doctor, ma'am, huwag ka ng hindi ka naman pwede mag-biopsy kasi sobrang mild lang yan. Hindi yan pwede. Hintayin mo na lang lumala. Sabi nga ron. Sabi ko, hintayin ko pa po lumala. Maganda na nga po, nakuha ko na lahat. Nakita na natin, ano yun na natin agad? Sabi ko ganyan. Hindi nga ho rin kayo re-resitahan. Kaya anong gagawin ko? Magla-laboratory kayo every month. Tapos after every month, pag medyo okay, magiging 3 months. Tapos yun, nagbalik-balik lang ako sa laboratory. Kasi yun nga, okay din. Naging okay din na wala akong gamot na binigay. Kasi parang nagbilang angel siguro yung doktor, parang yun na rin sa akin yun. Parang nung nagkasakit ako, na-realize ko, paano ba? Magkakasakit ako, nagtatrabaho ako. Tapos breadwinner ako. Yung alam mo yung naghahalo lahat yung sa isip mo, kung anong strategy yung gagawin mo, kung ano ba talaga, paano ba to? Kung papabayaan ko, wala akong kakainin, wala akong iinumin. Baka mamaya, sabi daw kasi yung liver daw kasi, ano daw yun? Yung okay ka ngayon, okay yung itsura mo, kumbaga parang hindi makikita na may sakit ka, hindi halata, pero sa loob, internal organ kasi, bigla na lang minsan daw, kumbaga kunyari stage 1, hindi ka nadadaan ng second, third, automatic magiging fourth na daw, ganun. Sabi ng doktor, hindi daw talaga pansinin yun, yung sakit ko na yun sa liver. Sabi ko ganyan, ano gagawin ko? So, lakad ako, pauwi. Sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, anong ba gagawin ko? Sabi ko, gano'n. Pag namatay ako, di wala na ako, di ba? Sabi ko, anong gagawin ko? Paano na yung mga kailangan kong gawin? Siyempre, kailangan ko tulungan yung magulang ko. Siyempre,
Biruin mo yung 2015 graduate ako. 2 years pa lang ako nagtatrabaho. Kumbaga wala pa akong masyadong naitutulong. Tapos ganun kaagad yung nangyari. Kumbaga parang anong-ano ko doon, anong gagawin ko. Tapos ayun nga, dahil sinabi yun ng doktor, ang ginawa ko, nag-research ako. Kung ano-ano research ko, mga dahon-dahon. Tapos, yung na-research ko yung dahon-dahon na yun nga, nakikita ko rin yung barley. Siyempre ako naman, kung ano yung nakikita ko sa research ko na naman ulit, panibagong research na naman ulit. Kulang na lang, magiging doktor na ako kaka-research kung ano yung ano, kasi maraming bawal din na pagkain. Tapos, ayun nga, nirefer to sa akin nung kaibigan ko, itong Healing Galing na to. Itong mga madami dito, mga bote-bote. Ayan, ang iniinom ko yan, papatak ng 36 capsule. Sa isang inuman lang. 3 times a day, 36. 3 times a day yon. Yan, sabay-sabay yung yellow tsaka yung green. Tapos may mga tipa ko. Tapos ang ginagawa ko pa niyan pag uwi ko, ang ginagawa ko pa niyan, yung nagmamassage pa ako 30 minutes bago matulog. Puyat na puyat ka na, galing kang graveyard. Uuwi talaga ako nun, pinupursige ko. Alam mo kung bakit ko pinupursige? Ang isang linggo, 10,000. Tapos hindi ko rin alam kung paano ko napagkasya yung minimum na sahod ko. Tapos, meron akong gamot na 10,000 a week. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko din. Basta tipid-tipid na lang. Ganon. Tipid-tipid hanggang sa yun, 10,000 a week. Sabi ko, 10,000 a week. E di ilan yun sa isang ano. Ang dami kong mabibili nun. Sabi ko ganito. Siyempre, giisip-isipin ako. Patay, sabi ko ganito. Tapos yun nga, nahanap ko to. May nag-offer na naman sa akin itong Yusana. Yun nga, yun. Di tinake ko rin yun. Tapos nag-ano ko dun sa mga butika. Yung mga organic lang talaga. Nahanap ko muna yung mga organic. Tapos yung nahanap ko yung mga organic na yan, search pa ako ng mga gulay na kailangan ko. Kasi ang ginagawa ko, hindi ko na nakita kasi yung ibang picture. Ang ginagawa ko pa, meron pang sinabi sa akin yung doktor. Kunyari, apple at saka yung apple at saka yung malunggay. Bi-blender ko yun. Tapos yun yung iinumin ko, yun yung tanghalian ko, almusal ko, hapunan ko. Pag nasa trabaho ako, talagang pinaninindigan ko. Nagbe-blender ako dun sa loob. ito kakainin ko, bawal ako niyan, ganyan ako. Talagang pursigido ako kasi iniisip ko, bawat kakain ako ng bawal, 10,000. Yun yung lagi kong nasa isip, 10,000, kakain ako ng bawal, yan. So yun, dahil doon napipigilan ko siyang hindi ako kakain. Tapos yun na nga, ang dami na nun yun, tusok-tusok. Yan, hindi ko na nga yan nilahat, basta yan yun. And then ito lahat siya, noong 2017, 2018, 19, 20. Yung 21 wala kasi yun yung pandemic nun. Hindi na ako nagpa-check up nun. Tsaka, nagte-take na ako ng barley. Ayan. And next slide. Ano ba yung next slide ko? Ayan, ito na nga. And then, ito na yung yung nakilala ko. Kaka-research ko nga ng mga gulay kasi nga kailangan ko siyang i-blender. Yun yung kakainin ko, tanghalian, maghahaponan. Kaka-research ko, nakita ko yung barley. Nung pag-research ko ng barley, parang maganda nga to. Sabi nga, ano ba to? Sabi ko, parang puro barley na nakikita ko eh. Yung good for liver, ganyan. May avocado, ganun. Tapos yun, may barley na naman. Tapos ano ba to? Sabi ko, ganun. Damo-damo, sabi ko, ganun. Sabi ko, may wheatgrass. Ano ba to? Barley. Yun nga, hanggang sa na-research ko na, nakita ko na yung una ko pang nakita, yung pangalan nito yung pangalan ng ate nito ni Mentor Joe? Jonah, di ba? Apps Jonah, yan. Siya yung una kong na-inquirean, tapos ayaw ko pa noon kasi nag-iingat nga ako. Kasi dun sa trabaho ko, yun nga, di ba, lagi ako nadadamay, kesyo, ikaw yung ganito. Kumbaga, ingat na talaga ako, lagi ako nadadamay. Tapos, di iningatan ko yun. Nag-research ako. Sabi kong ganyan.
Tapos, nakita ko, Jonah ba Jonah? Nakita ko Jonah. Eh, ano ako dyan? Naka-coat-coat pa eh. Ano ba ito? Parang doktor? Sabi ko, ganun puti pa yung ko. Sabi ko, parang doktor na to ah. O baka keme-keme lang kasi nga, di ba, marami ng ano sa online, ganyan-ganyan pa ako nun. Tapos yun nga, nakita ko rin si Mentor Jom. Pero, alam ko nag-inquire ako nun kay Apps Rona. Ay, Jonah. Kay Apps Jonah ako nag-inquire. Pero, si Mentor Jom, siya rin pala yung nag-assist sa akin doon nung nagkita kami sa office. Sabi ko, parang ayoko maniwala dito. Sabi ko eh, kasi parang hindi pa siya nagko-quote yata nun eh. Parang naka-ano lang siya, naka-t-shirt lang siya. Yun, naka-t-shirt nga siya. Tapos yung isa, yun nga, sabi ko, baka legit, parang magkakilala sila. Pero ang kakausapin ko, kako yung babae. Ganun pa ako. Eh, pagdating ko doon, wala. Ang nakausap ko rin, si Mentor Jom din. So, yun na nga, ito na nga yung picture na yun. Ayan, kwento-kwento na ako niyan doon, yung mga kwento ko sa inyo kanina, yung mga gamot-gamot ko. Ayan, tas sabi ko noon, ayoko, alam ko networking po ito. Ang dami ko na pong nakitang networking. Ang dami ko na pong nag-o-offer sa akin yan. Gagamitin ko lang po yung product, hindi po ako kung magbenta man ako, may bumili, okay, ganun na ako. Ibebenta ko, pero hindi ko talaga yung mag-i-explain, ayoko yung mag-ano-ano pa ako pa yung magtuturo, sabi ko ganyan. Kasi ang focus ko talaga nun, yung sa health ko lang. Ganyan, ginanon ko sila, inano ko na kagad sila, kasi baka mamaya may bilog-bilog eh. Sabi ko, baka mamaya may bilog-bilog. Huwag ano na ako dyan, puro ganyan na lang na nag-i-invite sa akin, sabi ko ganyan. Pero that time, ang nasa isip ko din yan, parang may umano sa ano ko eh, sa utak ko na sabi ko, kung gagaling ako dito, kung matutulungan ako nito, sabi ko ganyan. Siguro sabi ko, alam ko sa sarili ko gagawin ko na rin. Parang lilinyahin ko na rin, sabi ko ganyan sa isip ko niyan. Pero hindi ko sinasabi kasi nga para walang expectation, di ba? Kumbaga parang pagka umokay ako dito, tapos wala namang side effect, ganyan-ganyan, lilinyahin ko na rin to, bahala na ako. Tapos nagsishare-share sila, yung share nila napakasimple, alam mo yun? Basta may share may napakasimple nung share, sabi ko parang kaya ko nga rin yun eh, pag nagkataon nga. Sabi ko sa utak ko lang, pag nagkataon nga, kaya ko na yun eh, kasi yung nila, yung mission, ganito maikli, ganyan pa ako. Yung mission, maikli lang yung memorize ko, sabi ko ganyan. Sabi ko, edi na nga. Tapos habang ini-explain sa akin, sabi ko kung ano man, siguro kaya ko rin itong i-explain, ganyan. Pero ngayon, focus muna ako sa product. Yun, hanggang tinake ko siya ng tinake. Ayan, kahit nga nandito kami kumakain kami, nila Mentor John, hindi lang sila nakita dyan eh. Tsaka hindi ko na rin nilahat. Masyadong maraming picture. Hindi ko na rin nilahat. Lagi akong kasama sa yung time na yon nung 2019 kasi lagi kaming nasa office nito. And then next slide ko na nga. And then ito yung first order ko noon. Parang 1 week pa lang yata, nagulat ako, meron sa akin nag-member na sponsoran ko. Ayan, bandang Valle Verde, Pasig, Ortigas lang siya. Yun nga, doon. Ayun, after ng SPP, yun, nag-book na ako agad ng angkas. Yan. Minute up ko kasi sabi ni Mentor Jom, sige, partner, sabi niya, i-meet up mo na lang yun. Kung magtatanong man yun, hindi naman magtatanong ng kung ano man yun, kaya mo yan. Ganyan, di ba? Sige, ako naman, sige. Kasi kung umukay ito, kumbaga nasa utak ko na, pero hindi ako nasa utak ko na ayoko magsabi na gagawin ko to, kasi ayoko mag-expect eh. Ganyan, di ba? Tapos yun nga, ito, isa rin po ako sa mga, yung picture na to kasi kay Mentor Jom to, alam ko eh. Isa rin ako sa mga dating nakikipicture lang din po, ayan. And then dahil nga, yun nga, nagte-take pa rin ako noon, may sakit pa rin ako noon. Yan, lagi kong dinadala yan. Lagi ako may barley, lalagay ko sa tumbler. Pero hindi pa, dyan ko na yan nilagay nung kumain ako.
Yan, habang nagtatrabaho ako, yan, lagi ko yan dala. Parang ginagawa ko ng tubig pala. Ginagawa ko ng tubig yung barley nun. Kumbaga hindi na ako nangihinayang eh, kasi 3+1 eh. Kahit yung 1 na lang yung inumin ko, di ba? Iniinom ko na yon. Ayun, tapos, yan na nga, nandito ako sa office. Yan. After work, dumidiretso po ako dyan. Ayan. Makikita niyo po dito si Mentor Francis. Ayan po si Coach Wayne. And then, Coach June nandyan, si partner Emily. Yan, nandyan po sila, Mentor Francis. Kasama ko po yan. And then, yan, sabi po sa akin ni Mentor Francis, picturean ko para, diba, puro picture tayo eh. Para meron tayong, punong-puno na yung slide ko ng picture. Diba? So, yun nga. Ayan, nagamit ko na siya ngayon. Ayan, first time. Ayan, kasi sabi niya sa akin, magagamit mo yan. Kasi, sa susunod, hindi na, yung picture mo na yan, hindi lang ayan yung picture mo. Mas marami pang iba na mas maganda na yun nga, ma-achieve mo na rin yung mga na-achieve ng iba dito sa Sante. Yan. Yan, nag-picture ako. Yan, kasi almost everyday after work nagdumadaan po ako diyan, and then yan. May mga on the spot na nagpapa-member. Yan. And then ito na po yung 2020. Nung 2020, 'di ba pandemic po nito? So, nung time po kasi na yon, wala pa kaming internet niyan sa Maynila. So, ang nangyari, nahirapan din po ako na mag-online, na idiretso yung business. Kasi tas wala pang pasok noon. So, kumbaga parang hindi ko makasya, hindi pa rin kami nakakapagpakabit noon ng internet nung panahon na yon. Kaya na-stop din po ako noon. Pero, parang hindi rin ako na-stop. Parang, merong umu-order pa rin kahit kahit wala, hindi malakas yung data ko noon. Minsan wala, nag-video call kami ni Mentor Jom, nahirapan kami magturuan kasi, di ba, nag-member ako 2019, tapos biglang nag-pandemic kaagad ng 2020. So, kumbaga parang doon pa lang ako palusong, biglang, di ba? Tapos ang dami nang nangyayari, di ba? Syempre, wala na, na tayo, wala nang pasok sa trabaho. 'Di ba? So, pero ang kagandahan doon, yun nga, kahit na pandemic noon, hindi ko napapansin, ngayon ko lang din napagtanto na kahit pala pandemic noon, ang dami rin pala. Ang dami ko rin palang napa-order. Ang dami rin palang nag-inquire sa akin noon. Ayan, mga meet-up ko, ito si partner Ralph. Andyan po ba siya? Shout out. Yan, dinideliveran niya ako lagi pag may order ako. Siya yung laging nagdi-deliver. Shout out. Ayan pala, Yan, yun. May order pa rin pala ako, hindi ko lang napapansin. Yung 2020. Kasi yun po yung kalakasan po, di ba? Pero nung time na yan, parang sa isip ko niya nang hina niyan kasi nga wala rin akong internet, di rin malakas yung internet ko. Tapos ang hirap pa nung page, hindi pa masyadong ayos yung page ko. Hindi kami makapag-ano ni Mentor Jom kasi nga pag magtatawagan kami, ang hirap, hindi choppy lagi. Ayun, hindi rin naman makakapunta ng office kasi yun nga, lockdown pa tayo niyan. And then, next slide na natin yan. And then, 2020, yun nga po, dahil sa maraming order, yung dati na nakikipicture lang ako, hindi ko rin inaasahan na magkakaroon na pala ako ng yung sarili kong mga orders. And then, yung 2020, pagpasok ng 2020, ayan, 2019, 2020, lagi kong kasama yung papa ko na nagdi-deliver. And then, sabi niya nga sa akin yan, ano ba eh? Kasi pinapasok na nung bandang late ng 2020, di ba? Yung going 2021, medyo may pasok na sa trabaho. Ano ba yun, araw-araw bago ka pumasok, may pupunta tayo ng LBC, sabi gano'n sa akin. Ba't pupunta tayo ng LBC? Hindi ka na yata pumapasok, hindi ka na ba papasok? Sabi niya, huwag ka na pumasok, mag-barley ka. Kasi parang mas madami yung parang ang dami ng order mo, sabi niya gano'n sa akin. Ayan yung isa sa mga picture namin. Hindi ko na rin nilagay yung iba. Tapos ito
Kasi ang dami na ng picture talaga eh. Ang dami ko talagang picture eh. Ayan, yung nag-member siya. Ayan. Builder yung kay Papa. And then, ito talaga si Papa. Ano to? Alam mo siya yung mismo, yung umatin kami ng Salvo, 2020 rin yata yun. Yung 20, yung bago mag-lockdown, yung last salvo, yun, naka-attend kami nun ni Papa. Yun yung first salvo na na-attendan namin. Tapos binubulukan niya ako, sabi niya, ano ba yun? Akala ko aakyat ka doon. Ganyan. Sabi niya, aakyat daw ako doon. Eh yun nga, dahil hindi niya na nga naabutan na ano, sabi niya, aakyat ka doon, ganyan. Sabi ko, aakyat din ako dyan. Hindi pa lang ngayon, nagsisimula pa lang ako eh. Sabi ko ganyan. Sabi ko, dadating din tayo dyan. Eh yun nga lang, ang malungkot nga lang, kung kailan medyo nagiging maluwag na, yung ang dami na namin yung bahay, napaayos na, ganyan. Kung kailan maluwag na, kung kailan marami nang dun pa nga siya nawala, noong 2021. And then yung 2020 po muna, ito, yung 2020, dun ko rin po na reach yung pagiging executive director. Ayan. Yung 2020 na yun, pandemic din pala yun. Kasi binacktrack ko eh. Binacktrack ko siya dun sa chinat ko pa si Amelie, 2020. Tsaka nakita ko rin dun sa TikTok ko noong 2020. Di ba uso yung TikTok? Ayan, 2020 yung pagkaka-ED ko. Ayan. And then, yun nga po, sabi nga po, yung dadating din tayo dyan, basta wag lang tayong susuko, di ba? Lalo na ngayon, yung ED ngayon, di ba? Quest expand po tayo. 8 na lang po yung kailangan natin na i-reach na may sponsoran na matulungan dito sa ating Sante Partnership Program para po maging executive director po tayo. So, yung time po na ito, 16 pa po yun. 16 pa, 2020. And next, ayun, si partner Evander din ang nag-deliver sa akin ito. Noong time na yun. Kasi yun nga, hindi kami nakaakyat po nito sa stage. Sayang nga, yun nga diba, sayang nga, matutupad sana yung sinabi sa akin na, kala ko ba akyat ka din dun, ganyan. Kasi parang, parang na si Papa na parang, dami mo order, kaya mo yan, ganyan. Kumbaga siya yung supportive talaga. Yun. Ayan, 2 beses pa nga yan siya nakapunta ng office. Yun. And then yun na nga, dahil pandemic na, hindi na nasundan. And, yun nga, after nun, so dumami rin yung orders, and then naging ED. Ayan, and after 2021, sabi ko, kasi, di ba breadwinner ka? Parang hindi mo maano na, tapos nagtatrabaho pa ako. Kumbaga sa akin lahat. So, kumbaga parang, hindi ko pa maano nun na ipo-full time ko to. Ipo-full time ko na, kasi ganyan. Kasi syempre, di ba, sa Judith pa lang, di ba? Kailangan natin yung secure. Yun ang mga, yung secure na meron kang ipambabayad sa mga due date mo, di ba? Kaya hindi rin ako talaga nagre-resign. And then, ayun na nga, yung 2021, nakalipat kami dito sa Lumina ng ang perang ginamit is yung naipon kong yung income dito sa Sante. Yun po yung ginamit namin doon. Kasi nung time na po na yung 2020, stress na ako kung anong gagawin. Kasi sabi ko, hindi tayo pwedeng mawawalan. Kasi breadwinner nga, di ba? Pag 0-0 na, saan ka na huhugot? Di ba? Pag 0-0 ka na, wala na. So, sabi ko, pag naubos tong pondo ko ng income ko sa Sante, paano? Di tapos na. Saka tayo mag-hog doon pag wala na. O, di ba? So, yun, yung income ng Sante is yun yung ginamit ko para makalipat kami dito. Yung pang-rent ng L3 lang yata ito, yung pang-rent niyan. Kasi konti lang naman din gamit namin. Kasi hindi kami bumibili ng mga appliances kasi nga palipat-lipat kami nung bahay sa Maynila.
Kaya hindi talaga kami bibili ng appliances. Tsaka ang sabi rin kasi ni Papa, huwag nang bibili, ang hirap, tuwing lilipat kami, naiiwan yung kama. Ang hirap maglipat, sabi yung ganun. Naiiwan yung kama kasi nga, huwag nang dalhin yan, ganun. So yun, kaya hindi kami bumibili ng mga appliances noon. And then ito, yung lumipat kami, ayan lang, nilapag-lapag lang namin dyan. Nandun lang, may kurtina naman, tapos dinikit yung TV. Yan, kami lahat naggawa niyan kasi yung papa ko mahilig magputing-ting. Kami yung dalawa. Yan. And then, ito na nga yung meron ng kwarto. Yung nagkwarto, dalawa. Siyempre, yung income din yan, sa sante din yan. So, kumbaga, ang inisip ko kasi, hindi pa pwedeng yung, gusto ko kasi yung ma-achieve ko. Yung dito okay, yung dito okay. Ayoko yung isa lang kasi nga parang, yung goal ko kasi, mahilig ako magsulat na, dyan, yung hindi pa ako nagsasante, mahilig na talaga ako magsulat, kailangan yung ganito, next na gagawin ko, ito next na gagawin ko, ito next. Nakasulat na talaga yan. Kaya nung lumipat kami dito, yun na, plinano na yung pagpapagawa ng bahay, ganyan. Pero kung hindi ako nagsasante, hindi ito matatapos. Kasi 60% ng bahay na to, ang 60% ng bahay na to is galing sa income ng sante. Galing sa income ng sante ko. Kaya rin hindi rin ako makapagbugso na magpo-full time na kasi nagagamit ko talaga yung pera. Kasi syempre, iniisip mo, kailangan yung ganito ko, okay. Tapos ini-invest ko pa. And then next slide na natin yan. Ayun nga, yung 2021 na rin na yun, binili ko naman yung tricycle ni Papa and then na-renovate namin. Nung ni-renovate namin, yun nga lang, hindi nila masyadong nabiyahe. So, mahilig kasi ako mag-invest. Alam mo yung pag meron akong, kunyari, parang, naku, magkano na lang to, dapat i-invest ko to dito. Hindi ko to pwedeng masasayang lang kasi dapat yung pera ko, kahit pa paano, meron siyang magro-roll over siya kasi 'di ba sabi, yung pera dapat ini-invest. Kasi pag hindi mo in-invest, wala na, parang magiging na lang siya, stop na yun doon. Pag in-invest mo yun, pwede mo pang pagkakitaan yun, di ba? And magiging magiging income ulit. So yun, kasi nga, inuuna ko sila. So yun, sabi ko, ano ba to? Pero may order pa rin sa akin yan. Meron pa rin nag-order sa akin yan dito sa Sante. Kumbaga, alam mo yun, kahit hindi mo masyadong parang mismong yung tao yung talaga ay nangangailangan ng produkto natin, yung ganon. Ayan. And then, yan nga, nag-invest ako niyan. Hindi nga nila nagamit kasi nga, mahirap nga dito. Gusto nila sa Maynila pa rin. Pero ang importante, yung investment, di naman mabuburo. Diba? Anytime, pwede pa naman din magamit. And then, yun nga, yung nabili rin namin to, half din nun, galing din po ng Sante. So, yun, puro ko ganun. Ayoko yung hindi mapapakinabangan pag mga Ayun, at least ganyan. Ngayon, nandito pa rin naman po siya. Ayan, and then next slide. Ayun na po. After 2020, yun na nga, kasi diba, parang inaano ko sa utak ko, mag-business ako meron ako nun. Kumbaga, pina-part-time ko talaga si Sante. Kumbaga, nasa part-time stage talaga siya. Kasi, hindi rin naman pwede na mag-focus lang ako na mag-focus. Parang iniisip ko din, dapat may ma-achieve din ako na kailangan nila na, yung lahat kami yung lahat kami na, magbe-benefit. Diba? Lalo na kasi probinsya kasi dito, mahirap din kasi pag walang sasakyan. Pero yung tricycle naman na yon, yung motor niya naka-single ngayon, nagagamit ko naman siya paglabas-labas, pag hanggang Santa Maria. Ayan. And, yun na nga, yung 2022, and then, ito na po. Yun nga, di ba, na-achieve ko din, kahit hindi ako, yun nga, hindi ko kaagad na, kasi ko dun sa time, hindi ko kaagad na-achieve yung makapag-travel, pero, ang iniisip ko, may na-achieve pa rin naman ako. Kasi lahat ng mga to, yung bahay, yung sa tricycle, lahat naman ng mga yon,
kalahati nun, galing kay Sante. Yung income nun, galing kay Sante. So, kumbaga, iniisip ko, kahit pa paano, successful pa rin, di ba? Kasi syempre, ayoko naman yung ako lang yun, pa-travel-travel ako doon, pag ganun, ayoko naman yung ganun. Tapos yung yung pamilya ko, hirap na hirap doon, walang ano, di ba? Walang pagkakakitaan. Kaya iniisip ko rin yun. Kaya yun nga yung medyo bumagal ako noon kasi nga syempre, inasikaso ko pa yung iba. Yan. And then, yan, 2022, ito na nga po, yung 2022 is yun. First time namin na makasama sa yacht, and yan. So, ito po is, hindi na po, ano po ito, mahal po ito pagka nag-member ka po. So, dito sa atin sa Sante, libre lang po. Ayan, and then nasama ko rin po yung mga kapatid ko dito. Ayan, yan sila, oh. Ayan, and kasama rin po yung mga partners natin. Ayan. Diba? Kasi minsan lang yan eh. Hindi ako makakapunta dyan kung hindi dahil sa Sante. Kasi napakamahal yan. Magkano yun? 17,000 plus per hour. Kapag ka-member ka dyan. Ganun. So, ayan. Nakapunta na po kami dyan sa yate because of Sante. And then, hindi lang po isang beses. Minayat-maya na po 2022, 2023, ayan, nandyan po yung mga partners natin. And then, ito po yung 2024, Salvo. And then, ito po yung last na punta po namin sa yate. Ayan. So, nag-ano po kami dito, nag-unwind kami dito. Dito lang po tayo makakakita sa Sante na yung owner is makakausap natin, magbibigay sa atin ng yan, makakainuman, nag-inuman po dyan. Ayan, nag-inuman po dyan kami. Ayan, and then nagulat nga dito sila mentor, ba't ako uminom? Hindi ko kasi sinasabi sa kanila kasi yung sa medical ko, nag-clear na, hindi ko lang bin-broadcast. hindi ko lang pinagmamayabang, parang wala, sabi ko, ayokong sabihin. Pero hindi naman dahil parang ano, di ba? Parang ayoko lang, parang gusto ko lang muna sa akin muna, ganon. And then, yun nga. Yun, napa-shot kami dyan. Ano ba inom ka? Yung ano, ganyan. Hindi, okay lang yan. Ganon. Tapos yun nga. Yun nga, dahil nag-clear na po yun sa liver ko, yun na. Yan, pwede na tayo uminom dyan. Pero minsan lang naman po, ayan. Ayan. Tsaka dito po is, alam mo yung mga words of wisdom na sasabihin sa atin ng mga board of directors. So, para tulungan talaga tayo, di ba? Yun. And then, eto na nga po, dahil dapat sumama po tayo kung saan ang pinag-uusapan is ang pangarap. Di ba? Hindi yung, kinasal na si Carlo Aquino. Ayan, di ba? So, ayan. Ito po, kasama po kami doon sa planning for 2023. Ayan. And then, ito po sa office. Ayan. From time to time pumupunta po dahil medyo malayo na po ngayon. Ayan. Pero nakota ko rin naman kasi nung before pandemic. Nakakota na rin naman ako. Ayun, di ba? And, ayan, ito. Ito po yung first, dahil hindi nga naman po ako nag-share. Ito po yung first, sinama ko po siya sa slides ko. Ayan, ito po yung first na nag-hosting ako. Inintroduce ko po si Mentor Jess. Ayan, and then, para sa akin po, achievement ito. Kasi bilang alam mo yun, naalala ko yun lagi akong tuwing magpe-present talaga ako sa office, laging may aberyan. Kung hindi dumating yung foreigner, ito yung dumating yung foreigner, hindi natuloy yung presentation ko. Tapos nag-present ako, hindi rin, tuwing pagpe-presentin ako doon ni Mentor Jom, hindi lagi natutuloy. Yung pinag-aaralan namin, yung SPP, laging hindi natutuloy. So sabi ko, yung time na yan, hindi tutuloy, sabi ko ganito. Ang ginawa ko dyan, yung sinabi ni Mentor Francis na iulit-ulitin mo yung 15 days, uulit-ulitin mo na kailangan mabuo mo yung presentation. Pag may na-skip kang isa, babalik ka sa first. Ginawa ko yon nung
2021, habang nananahimik ako dito, habang nagpaparenovate ng bahay, habang bumibili ng investment ko na sa papa ko na tricycle nung time na yun, nagaan pa rin ako, talagang binibigyan ko ng time na yung everyday, 15 days, ginagawa ko yun, pero hindi ko rin yung sinabi kay Mentor Jom kasi ayoko sabi-sabi, baka mag-i-expect na naman. Diba? So, ayun, ginawa ko yun sa sarili ko, diba? Kasi diba, wala rin naman tutulong sa atin, kundi yung sarili natin. Kung gusto ko nga tulungan ng tao, kung hindi mo rin naman gagawin yung pinagagawa or ganyan-ganyan, kaya sabi ko, wala akong paano ba to? Medyo parang ang hirap kasi nagre-renovate ako, kumbaga hindi rin ganong paano ba to? Mag-ano na lang ako. Kumbaga meron akong gagawin. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Pag wala akong benta noong panahon na yon, kasi nga ang inaatupag ko yung renovation. Kasi 'di ba pag multitasker ka, hindi mo lahat. Ano ba yung sinasabi nila na hindi ano yun? Hindi ko alam basta yung thought nun yung parang hindi ka makakapag-serve sa dalawa. Meron at merong mako-compromise. Ayan. So sabi ko, pero kahit na ganun, alam ko yun na ko naman sa sarili ko yun. Kahit na ganun, gumagawa pa rin ako ng paraan para matapos ko yung 15 days ko noon, kahit nagre-renovate, ganyan. Ginagawa ko talaga yun, hindi ko lang talaga pre-broadcast nun kay Mentor yun. Hindi ko na kwento sa kanya. Ayun, and then yun nga, ayun, ito sabi ko, try ko nga, 2022 na. Sabi ko gano'n. Sige, nung pag-chat sa akin ni Mentor Francis, sige, hohos ako. Bahala na, kumbaga parang nakikinig naman ako lagi ng Zoom, So, sige, kaya ko na to, ganyan. Kumbaga, inano ko na yung sarili ko na, okay, gagawin ko na. Kasi kung di ko gagawin, di ba? Wala na, stack up na naman. Di ba? So, yun nga. Ayan nga. And dito, sa presentation na yan, ang masasabi ko dyan, don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Yun nga yun. Yun din yung sinabi. Yun yung 2022 na yan yung talagang laging nasa isip ko. Itatry ko naman tong iba. Para at least mag-step up ako, di ba? Hindi yung laging nandoon pa ako, hindi na ako makaandag. Yun nga, sakto, ayun din yung pinupunto nung presentation yun ni Partner Jess. So yun, kumbaga parang from time to time, i-ano natin yung sarili natin na, parang i-assess natin yung sarili din natin na, kumbaga parang isang kausapin mo yung sarili mo, ganun. Ano na nga ba, ganyan, di ba? May mga-analyze at mga-analyze ka eh, di ba? And next slide, ito na nga yun, 2023. Kumbaga parang yung conviction ko, yung alam mo yung lalong tumitibay, parang, ganito, ganyan, diba, try. Eh, nung nagkaroon ng meeting, kay Sir Eric, nagkaroon ng meeting sa office, yung exclusive meeting para lang sa Universal Champion, pinag-isa-isa kami on the spot, hindi daw, pero totoo din naman talaga, hindi ka magiging successful kung hindi ka kung hindi ka magsasalita, kung hindi ka magpe-present, kung hindi mo pag-aaralan, talaga di ba? So sabi ko, nakabakabahan, lahat kami dyan, nagpakilala, ganto. Kasi di ba parang nakakahiya kasi mamaya habang nagpapakilala ka, biglang dumating pala yung si Sir Eric, di ba nakakahiya, di ba? Sabi ko, ano ba to? Ayoko na naman talaga. Pero wala ako sabi ko, try ko na to. Kumbaga parang kapag hindi mo talaga tinry, wala di ba yan, sinubukan ko yan. Tapos nung nag-LLM, nung sumabay ako, may umuudyok pa sa akin. Naturo kasi ako na magsasalita. Naturo ako na magsasalita. May umuudyok pa sa akin na na isa nating coach na kung hindi mo kaya, ako na lang ang Tapos parang yung conviction ko na naman, parang kakayanin ko. Kasi pag hindi ko na naman 'to ginawa, at least nagawa ko, 'di ba? At least na-try ko, at least sinubukan ko, 'di ba? Pag magsisisi ko, 'di ba? Pagka hindi ko na natitry, minsan lang 'yon.
Tapos LLM pa yun. Nagsalita ako dun. Kasi may group eh. Yun. Yun, nagsalita ako dyan. Tapos, yun nga. Tinry ko din yun. Eh, okay naman din pala. Sabi ko, okay to Masaya na. Siyempre, nagiging confident na tayo sa pagtotalk, di ba? So, step by step lang. Yan. Yan. Ito na po yung mga batch 18 graduates na mga kasama ko. Yan. LLM. And congratulations po sa batch 19. Di ba? Kaka-graduate lang din po nila. Congratulations po. Ayan. Yan yun. Pag nasa office kami, share kami. Ito si partner Esther, partner Erlinda. Nag-aaral-aral kami dyan. Pag nagkikita. Ayun. Na dati, iwas. Next week, lagi akong ganun eh. Next week na ako. Next week na ako. Ako na lang next week. Si ano muna, lagi akong ganun eh. Ayan. So, kumbaga parang sa akin, okay, ano din yun, success ko rin yun sa akin kasi kumbaga kahit papano, nagagawa ko na rin yung isa sa mga values natin is yung courage to try new things. Ayan. And then, ayun na nga, nagtuloy-tuloy na hanggang sa host ulit ako, host. Yan, naging sharer, naging speaker. Ayan, next slide. And then, ayun po, ito, nabili ko rin po itong dahil sa Sante. Ito po, wala na, ano to, fully cash. Cash ko po yan. Nabili. Yan, Vivo B29. Sasabihin ko ba yung price niyan? O baka, nasa ano po yan, 30 yata yan. 28 kasama yung mga accessories. Yan. 28,000. So yan, hindi na po to half. Fully paid by income of Sante. Hindi na po to half. Yan. Fully paid na po to. Lahat galing kay Sante to. Hindi po, wala pong pinanggalingan sa bulsa ko. Ayan. Ayan. Kahit pa paano, meron din tayong na-achieve, di ba, na gadgets. Ayan. And then, ayun nga. And then, hindi ko na nalagay dito. And then, yun po, naghihintay na lang din po kami sa leisure club. And then, soon, kasama na rin po tayo nito sa regional travel. Ayan. I-work on na po natin yan. And then, ito po, yung last salvo. Madalas kasi minsan may umaano na lang sa utak ko na, yung alam mo yung parang kaya kong yung kahit minsan down ka, yung namomotivate mo yung sarili mo, importante rin yun eh. Yung ikaw na rin mismo yung, siguro dahil kaya rin ako naging ganun din. Kasi, yun nga, pinalaki kami, di ba? Yung kwento ko kanina. Pinalaki kami na hindi namin lahat ng bagay kailangan paghihirapan namin bago namin makuha yun. Kung gusto mong bumili ng sapatos, mag-ipon ka. Pero hindi naman lagi. Siyempre, minsan may bigay-bigay din. Diba? Yun. So, kumbaga, namulat ako doon sa ganon. And then, yun. Kaya yung ito, napakalaga rin sa akin yan. Kasi pinaghirapan ko din yun. Ayan. And then, ito nga yung last salvo. Ang sabi ko dyan, life doesn't give you what you want. Ano yun? It gives you what you work for. Kailangan pagtrabahuan natin lahat. So, yung mga mentors natin, partners natin, hindi naman yan kaagad-agad nandiyan dyan eh. May mga paghihirap din sila bago nila na-achieve yan. At ayun yung importante. Kasi at least, nare-realize mo sa sarili mo na, kailangan ganito, ganyan. Hindi lahat, kailangan gusto mo, bibigay na lang sa'yo. Di ba? Nagagalit na. And then, yon at the right time, the Lord will make it happen. Yan. And maniwala lang tayo sa proseso. And then, na meron tayong action na ginagawa. 'Di ba? Na kahit hindi mo mabilis, 'di ba? Kahit hindi mabilis, at least meron kang nagagawa para mag-step ka doon sa panibagong step para ma-achieve mo yung goals mo. And then, sabi nga po dito sa quotes, it's time to start doing what you are afraid to do. Diba? And no one will help you to achieve your goals unless you help yourself.
And nandito po ang Sante Partnership Program, ang Sante International para matulungan po tayo. So, yun po. So, that's it po for this video. Ayan. Thank you po. I'm Abigail Orol po. Let's live more and do more. Ayan. Thank you.